Good afternoon po sa lahat. Okay po ba yung audio? Yes, Ma'am Mel. Loud and clear po. Okay. Thank you. Okay, huli, magandang hapon po sa lahat, esteemed officials ng province of Aurora, and then officials from the DILG and other honorable officials who are with us online. Pakapian kamo pano Diyos, si mabukas. Labis po kaming nagpapasalamat dito sa Batanes at lubos na karangalan ang magsalita sa inyong harapan ngayong hapon kahit sa online man lang. Ang aming taos-pusong pasasalamat sa Department of the Interior and Local Government ng Region 3 sa pag-imbita sa amin para makilahok sa inyong napakahalagang programa, ang Prepare Ka Barangay, Handa Ka Ba? Sa ilalim ng nakaka-inspire na tema, Code Red to Ready, Together We Prepare, Together We Rise, tunay na umaayon ang inyong inisyatibo sa spirit of resilience, ang diwa ng katatagan na namin isabuhay dito sa Batanes. Kaya naman isang espesyal na pagbati at pusong pasasalamat o Diyos mamahal. Diyos mamahal para sa inyong kay DILG Aurora Provincial Director Ener Cambronero para sa inyong makabagong pamumuno sa pag-organisa ng mahalagang plataforma na gaya nito. Isang pribilehyo para sa amin sa PDRRMO Batanes na ibahagi po namin sa inyo ang mga ideya at mga best practices mula sa aming minamahal na probinsya. Umaasa po kami na ang aming karanasan ay makakatulong ng malaki sa patuloy na pagsisikap ng Aurora sa pagbuo ng mas matatag na kinabukasan para sa bagong Pilipinas. Muli, nabanggit na kanina ang pangalan ko. Ako po si Liz Pama, ang isang katutubong Ivatan at ang PRRM officer po ng Batanes. At kami po sa Batanes, ang aming PDRRMO ay ang pinakabagong department o office sa provincial government. Kaya naman po, medyo bago pa lang po kami sa system ng provincial government. Subalit kahit ganito kami kabago, newly established lang po, matagal na pong matatag ang Batanes dahil culturally prepared po ang buong komunidad ng Batanes at kung naghahanda sa sakuna aking pong i-share sa inyo ito. Dahil ang aking role po sa provincial government ay ang pag-oversee sa malawakang saklaw ng aming mga initiatives sa DRRM sa buong probinsya. Kaya naman po, po ay dedicated na magpatuloy na palakasin ang katatagan ng aming probinsya, ng aming mga komunidad, ensuring na we are not only ready to face natural hazards but also capable of thriving in the aftermath. Yan po ang PDRRMO Batanes. At para po sa presentation ko po ngayon hapon, we will embark on a journey to understand how we in Batanes, despite its challenging geographical location, has cultivated a strong culture of disaster preparedness and resilience. So ano po ang inyong matututunan sa amin? Unang-una po, yung objective po is to share the unique cultural context of Batanes that fosters disaster preparedness. We will start by exploring the very heart of Ivatan culture, ang aming mga tradisyon, ang aming matibay na pagkakaisa at aming mga katutubong pamamaraan na naging pundasyon ng aming paghahanda sa kalamidad. Malalaman ninyo kung paano ang aming mga bahay na bato, ang aming bayanihan spirit ay nagiging natural na depensa laban sa malalakas na bagyo. Sunod po is to highlight the best practices and innovations implemented by the Batanes PDRRMO and the province of Batanes. Dito naman sa bahaging ito,
ang magpapakita ng aming strategic planning, operational efficiencies at mga proactive initiatives na isinasagawa ng aming provincial government. Magbibigay kami ng mga konkretong halimbawa kung paano isinasama ang mga modernong DRRM practices sa aming local culture upang makabuo ng isang komprehensibo at epektibong sistema. At sa huli, but certainly not the least, we will collectively explore potential adaptations and lessons na pwedeng magamit ng province of Aurora. Ang layunin namin ay hindi lamang magbahagi, kundi makipag-ugnayan din sa inyo upang matukoy ang mga insights and strategies na maaaring iakma sa inyong konteksto at mga hamon sa Aurora. Ang lahat ng ito ay nakasentro sa tema ng inyong programa ngayon, yung Code Red to Ready. Ito ay hindi lamang isang tema, kundi ang aming buhay sa Batanes mula sa pagiging Code Red na sitwasyon dahil sa aming lokasyon, kami ay patuloy na nagiging ready sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan dahil naniniwala kami sama-samang paghahanda, sama-sama tayong babangon at magiging mas matanas. Ngayon, dumako tayo sa puso ng aming paghahanda sa kalamidad, ang kultura ng Ivatan. Ang Ivatan po ay ang tawag po sa amin na mga katutubo ng Batanes. Hindi lamang ito tungkol sa mga plano at kagamitan, kundi sa isang pamana ng pagiging matatag na nakaugat sa aming kasaysayan at pamumuhay. Sa bahaging ito, isilipin natin kung paano ang aming kultura ang naging pinakamabisang depensa laban sa mga hamon ng kalikasan. Ang Batanes po ay matatagpuan sa pinakahilagang bahagi ng Pilipinas. Makikita niyo po, kami po yung pinaka-northernmost part ng Pilipinas, isang natatanging archipelago na binubuo ng 11 isla. Dahil sa aming lokasyon, kami ay nasa sinatawag, pare-pareho naman po tayo, pero dahil open sea yung kinalalagyan namin, iba ang nararanasan namin, ibang lakas ang nararanasan namin sa Baguio po. Bukod pa rito, nasa tinatawag kami na Typhoon Belt. Lahat naman tayo nasa Typhoon Belt. And nasa rin kami sa Ring of Fire. Bukod pa rito, ang aming probinsya ay may kakaibang ecosystem na may kasamang rugged coastlines, rolling hills, at volcanic origins na nagdudulot ng mga hamon mula sa lindol at pagguho ng lupa. Ang aming klima naman ay kilala sa malalakas na hangin at mabilis at pabago-bagong panahon. Yan yung isa sa problema sa amin ng mga turista. Kung magtutur sila dito sa probinsya, baka minsan sa umaga maaraw, tanghali, biglang malakas ang hangin, hapon uulan. Ganun po kabilis magbago ang weather po namin dito sa probinsya. Ito ang mga inherent challenges na patuloy naming hinaharap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang aming karanasan ang humubog sa aming mga diskarte sa paghahanda. Sa loob ng maraming henerasyon, natutunan ng mga Ivatan na makibagay at bumuo ng mga pamamaraan upang makaligtas at bumangon. Ang bawat bagyo at pagsubok na nagiging aral na nagpapatibay sa aming kolektibong kaalaman at nagiging bahagi ng aming kasaysayan ng pagiging matatag. Ngayon, tuklasin naman natin ang lalim ng pagiging Ivatan at kung paano ito nagiging pundasyon ng aming paghahanda sa anumang kalamidad. Ang aming kultura ay hindi lamang mga tradisyon, kundi isang living blueprint ng resilience na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa kasalukuyan.
Sa parteng ito, tatalakayin ko ang mga mahahalagang aspeto ng aming kultura na nagtatakda sa aming kakayahang makabangon at magpatuloy. Subalit bago tayo magpatuloy, nais kong ipaalam sa inyo na ang Batanes po ay nakakaranas ng an average of 6 to 8 typhoons yearly po. Last year po nakaranas po kami ng 8 bagyo. Sa last quarter po, sunod-sunod po yon yung 6 na bagyo. Then, sa lindol naman po, we have an average of 22 earthquakes per month. And ang pinaka-major na earthquake na huling naranasan po namin kung saan meron po kaming 9 casualty at 64 na injuries ay noong 2019. Ang ano lang po namin is sa bagyo, never pa po kaming nakapag-record ng anumang casualty. May mga minor injuries pero wala po kaming mga casualties. Kami pong mga Ivatan ay mayaman sa katutubong kaalaman at pamamaraan na naging susi sa aming pagiging matatag sa kalamidad. Ito ay mga practices na ipinasa mula sa aming mga ninuno na nagpapakita ng aming pagiging resourceful at pagtutulungan. Una na dito, kung nakikita niyo po sa inyong screen, ang tinatawag namin pong kapanput o yung pagpapatibay, yung pag-secure ng mga bahay at mga properties. Isa ito sa pinakamatandang practice na aming mga Ivatan. Bago pa man dumating ang malakas na bagyo, ang mga Ivatan ay nagkakaisa sa paggamit ng matitibay na lubid upang itali at patibayin ang kanilang bahay, lalo na ang mga bubong. Ito ay isang kolektibong gawain kung saan ang bawat pamilya ay tinutulungan ang isa't isa upang masiguro na ang mga istruktura ay makakatayo sa gitna ng unos. Hindi lamang ito magpapatibay ng bahay, kundi pagpapatibay din ng samahan. So kung makikita niyo po sa screen, dati po, tali po ang ginagamit. Tali lang po. Subalit na as the years go by, napansin namin na mas titibay po yung mga bahay namin kung may nilagay po kaming mga tubo. Kaya dito po sa isang picture po, nakita niyo po, may mga GI pipes. Sabay nung pagtatali po namin, nilalagay po namin yan sa mga bubong po namin upang masiguro namin na hindi ito liparin ng malakas na hangin. Dito naman po, kung wala naman pong GI pipes, ang mga bahay-bahay, ang ilan naman po ay pinapayagan na kumuha ng buhangin sa mga coastal areas po namin, kagaya ng nasa picture po, at nilalagay sa kanilang bubong bilang mga pabigat upang hindi ito liparin. Sa right side naman po na screen na picture, nakikita nyo po na may metal po na pinagtatalian po. Ang advice po namin sa lahat po ng mga household dito, kapag magtatayo po ng kani-kanilang mga bahay, ay gawing typhoon-proof ang kanilang mga bahay. Kaya naman po, sa mga bahay-bahay, normal na po na makikita ninyong itong metal na to. Ang gamit po niyan ay dyan po sinisecure, dyan po naka-ankorahe yung mga tali na ginagamit para dun sa mga bubong, dun sa pagtatali ng mga bubong po. At kami naman po sa provincial government, ang role naman po namin ay magbigay ng supply ng tali sa mga munisipyo. Si munisipyo naman po ang nagsusupervise sa mga barangay kung na-check na ba nila lahat ng mga bahay. Si barangay naman po, ang trabaho ni barangay ay tumulong sa mga pamilya na magtali na ng mga bahay-bahay. Once na naglabas po ang PDRRMO ng advisory na magtali na ng buhok dahil may paparating na weather disturbance, agad-agad na po, protocol na po sa amin lahat, si munisipyo, agad na mag-check, mag-supervise ng barangay. Si barangay po, iikot po yan sa lahat ng mga bahay para i-ensure na nakatali na po ang lahat ng mga bahay. At kung sakaling may mga bahay pa na hindi nakatali, kami po sa provincial government ay tinatawagan nila. Bumubuo po kami ng mga teams.
Kami po nagde-deploy po kami sa Batanes, hindi lang po bilang response kapag natapos or sa kasagsagan ng bagyo. Hindi lang po sa pag-response kami nagde-deploy ng team. Nagde-deploy rin po kami ng mga teams para sa preparedness po. Ano po ang trabaho ng mga teams na ito? Yung mga teams na yan ay binubuo po ng mga uniform personnel and mga volunteers po. Sila po ang katulong ng barangay nung umiikot sa mga bahay-bahay at tumutulong na nagtatali po. Kagaya po kanina, dun sa nakita nyo pong picture, yung naglalagay po, yung individual na naglalagay po ng buhangin sa bubong ay isa pong miyembro ng reservist. Sila po ang dinideploy po upang tumulong sa mga bahay-bahay po. Yan po, at sa mga traditional houses po, nilalagyan rin po namin ng lambat para hindi rin po liparin yung kogon na bubong. Meron din po kaming tradisyon na ang tinatawag po ay kapay tapangko. Ito po yung paglalagay ng typhoon shutters sa mga bahay-bahay at maging sa mga opisina. Bilang karagdagan sa kapanpet, ang mga ibatan ay mayroon ding tapangko o mga matitibay na shutters na gawa sa kahoy. Ito ay nilalagay sa mga bintana at pintuan upang protektahan ang loob ng bahay mula sa malalakas na hangin at ulan. Ang paglalagay ng tapangko ay isa ring communal effort na nagpapakita ng pagiging handa at pagtutulungan ng bawat isa sa komunidad. Kaya naman po kung makikita nyo po yung naglalagay po ng mga typhoon shutters sa isang picture po ay grupo po ng kalalakihan po. Tulong-tulong po ang lahat sa paglalagay po. Ganyan po. Meron pong bar na nilalagay ang mga ibatan upang hindi liparin yung mga nilalagay nilang mga shutters po. Ang goal po kasi kapag may bagyo, lahat ng mga bintana at maging mga pintuan ay nilalagyan po ng typhoon shutters upang walang makapasok at malesen po yung pressure ng hangin. Dahil once na may nabuksan na bintana o pintuan, for sure po, tuloy-tuloy po yung pressure ng hangin at liliparin po yung mga shutters na yan. Kaya ang goal po lagi is to close all windows and doors ng mga bahay-bahay. Iisang entry point lang po ang pwedeng daanan ng mga tao. Sunod po ay kapayara. Ang kapayaraya. Ang hirap banggitin. Kapayaraya. Ito po yung paglalagay ng mga bangka sa mga ligtas na lugar. Para sa aming mga mangingisda, ang kanilang bangka kasi ay kanilang buhay. Kaya naman po, bago pa man bumagyo, isinasagawa na ang kapayaraya. Isang bayanihan system kung saan sama-samang inaakyat at inilalagay sa mataas at ligtas na lugar ang mga bangka upang hindi tangayin o masira ng malalaking alon. Ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa ari-arian at ang diwa ng pagtutulungan para sa kapakanan ng lahat. Meron po kaming isang polisiya dito sa Batanes na once na naglabas na po ang PDRRMO ng advisory kasama ang Coast Guard, lahat po ng mga mangingisda ay bawal ng pumalaot po. Kung sino man ang papalaot ay maaaring mapatawa ng parusa po. Ganun po kahigpit dito sa Batanes. Kaya po once na may advisory nang nilabas, ang mga kalalakihan sa aming mga komunidad kasama ang mga uniform personnel at mga volunteers, tulong-tulong na po sila na mag-akyat ng mga bangka sa mas ligtas na lugar po. Isa pang tradisyon namin dito sa Batanes ay ang mga bahay namin na bato. Ang aming mga bahay na bato ay hindi lamang tirahan,
Ang mga ito ay tangible na simbolo ng aming arkitektura ng pagiging matatag laban sa mga malalakas na hangin at posibleng seismic activity. Ito ang aming unang linya ng depensa at mayroon itong malalim na praktikal at simbolikong kahulugan para sa bawat ibatan. Ayan po yung mga bahay na bato po sa amin. Ang mga ito ay idinisenyo upang makatayo sa gitna ng mga bagyo na may lakas ng hangin na umaabot sa 200 kilometers per hour o higit pa. Ang kanilang makakapal na pader na gawa sa limestone at corals ay nagbibigay ng matibay na proteksyon. Ang kanilang mabababang bubong na gawa sa common grass ay nakakabit ng mahigpit, ay idinisenyo upang makayanan ang malalakas na bugso ng hangin. Higit pa sa pagiging istruktura ang mga bahay na bato ay sumisimulo sa katatagan at pagkakaisa ng mga ibatan. Ito ay itinayo sa pamamagitan ng bayanihan o kamalindungan o payuhuan, yaro or kaibiganan. Marami po kaming tawag sa mga bayanihan po na sa sistema ng bayanihan po. Ang puso kasi ng Ivatan Resilience ay matatagpuan sa aming malalim na community spirit, ang diwa ng bayanihan o yung tinatawag namin na yaro or anuman. Ito ang mga terminong Ivatan na naglalarawan sa aming matibay na pagkakaisa at sistema ng pagtutulungan na siyang pundasyon ng aming survival at recovery. Ang mga salitang ito ay magkasing kahulugan ng bayanihan sa ibang bahagi ng Pilipinas, ngunit sa Batanes, ito ay mas malalim at integral sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Paano ito nagiging pundasyon ng disaster preparedness? Una, ito ay collective action. Sa tuwing may paparating na bagyo, hindi kami naghihintayan ng utos ng nasa otoridad. Otomatiko po para sa amin ang nagtutulungan ang mga kapitbahay sa pagpapatibay ng mga bahay-bahay sa pag-clear ng mga waterways at paglilinis ng mga daan, pag-aani ng mga pananim at pagliligtas ng mga ari-arian. Ang bawat isa ay may papel na ginagampanan. Ito rin po ang community spirit sa amin ay shared responsibility. Ang pagiging handa sa kalamidad ay hindi lamang responsibilidad ng gobyerno, kundi ng bawat isa. Dahil sa matibay na community spirit, ang impormasyon tungkol sa paparating na bagyo o lindol ay mabilis na naipapasa at ang paghahanda ay nagiging isang kolektibong gawain. Higit pa sa pisikal na tulong, ang community work o yung bayanihan ay nagbibigay din ng psychological at emotional support. Sa oras ng krisis, ang pagiging magkakasama at pagdadamayan ay nagpapagaan ng pasanin at nagpapatibay ng loob. Pagkatapos ng bagyo, sama-sama rin nililinis at inaayos ang mga nasira at nagpapabilis sa proseso ng recovery. Kaya naman po, madalas na problema sa amin ng mga national agencies kapag sila ay pumupunta na rito sa probinsya namin para mag-document, wala na silang naaabutan na mga dumi-dumi sa daan po. Yung mga debris po, wala na po. Kasi po kami po sa Batanes, hindi na po namin inaantay ang gobyerno para maglinis ng aming mga daan, para mag-clear ng mga daan. Nauuna na po, hindi pa po, ang problema nga namin is nauuna na ang publiko na maglilinis sa mga daan kahit medyo malakas pa ang hangin. Kaya ang ginagawa namin sa government ay ang pagbabantay kung sino man ang lalabas sa kanilang bahay-bahay para maglinis. Lalo na kung hindi pa ligtas ang mga daan po.
Ang ganitong uri ng pagtutulungan ay nagpapanatili sa aming pamumuhay. Dahil sa pagkakaisa, mas madali kaming nakakabangon at nakakapagsimulang muli na nagpapatunay na ang tunay na yaman namin sa Batanes ay ang mga tao at ang diwa ng pagkakaisa. Ang pagiging self-sufficient din namin at adaptable sa agrikultura at pangingisda ay sa panghaligi ng disaster preparedness ng mga Ivatan. Dahil sa aming isolation at sa madalas na pagdaan ng bagyo, natututunan namin na ang kakayahang mag-produce ng sarili naming pagkain at makibagay sa kalikasan ay mahalaga para sa aming survival. Una na rito ang traditional farming namin. Ang pangunahing pananim po namin dito sa probinsya ay mga root crops po. Kamote, ubeg at mga gabi po. Hindi tulad ng mga palay, ang ubig, gabi at kamote ay mas matibay sa malalakas na hangin at ulan. Ang mga ito ay nakatanim sa lupa kaya't hindi madaling tangayin ng bagyo. Kaming mga Ivatan ay may kaalaman sa pagtanim ng iba't ibang elevation at uri ng lupa upang masigurong may aanihin kami sa iba't ibang panahon po. May practice rin po kami sa paggamit ng windbreaks and terracing sa agrikultura. Gumagamit kami, kung nakikita nyo po yung parang lot delineation, yan po ay mga windbreaker po. Hindi lang po siya mga lot delineators. Mga windbreakers po sila upang protektahan ang mga pananim ng mga magsasaka mula sa malalakas na hangin. Ang paggamit ng mga ito ay nakakatulong upang maiwasan na masira yung mga pananim at magkaroon ng soil erosion at mas napapanatili ang moisture sa lupa. Hindi lamang din, ang practice din po namin ay multi-cropping and diversification. Hindi lamang iisang uri ng pananim ang aming inaasahan. Nagtatanim kami ng iba't ibang gulay, prutas, at mga agricultural products na angkop sa klima namin upang kung masira man ang isa, mayroon pa rin kaming ibang mapagkukunan. Ito ay isang natural na food security measure ng mga taga-Batanes. Sa food preservation naman po, bukod sa pagtatanim, ang mga Ivatan ay mayaman sa kaalaman ng food preservation at stockpiling. Ito ay critical para sa sustained preparedness, lalo na sa panahon ng bagyo kung saan maaring maputol ang supply namin mula sa mainland Luzon. Since dependent po kami sa supply mula sa mainland Luzon, madalas napuputol yung supply lalo na kapag habagat na po at from July hanggang February po, madalas ay masama po ang lagay ng dagat. Kaya naman po nahihirapan kami sa pag-angkat ng mga supplies mula sa mainland. Dahil dito natuto po kami na mag-stockpile ng mga pagkain at magsagawa ng mga food preservation. Hindi po hoarding ang ginagawa namin, stockpiling po. Una po dito ay ang pagpapatuyo at pag-aasin ng mga fishery products. Nag-i-imbak din kami root crops at mga dried taro. Ang mga pamamaraang ito ay nagbigay ng katiyakan sa pagkain na nagpapagaan sa pasanin ng komunidad kapag may mga kalamidad po. Ayan po yung mga delicacies namin na gawa mula sa mga preserved food, local foods po namin. Sa fishing naman po, sa fisheries po, ang practice po namin, ang mga mangingisda ay may mas malalim na kaalaman sa panahon at galaw ng dagat. Kaya naman po, alam nila kung kailan ligtas mangisda at kung kailan dapat maghanda. Ang kapayaraya na nabanggit ko kanina ay isang perpektong halimbawa nito. Kaya po pag sinabing masama ang lagay ng dagat, may disiplina po ang mga Ivatan na hindi na sila pumapalaot.
isa ring practice namin dito sa Batanes ang paggalang at pag-iingat namin sa aming likas na yaman. Ang pinapractice po namin ay sustainable fishing. Hindi po kami nag-o-overfish o nag-o-overharvest dahil sinisiguro namin na mayroon pa ring mapagkukunan para sa susunod na henerasyon na mahalaga sa long-term food security at environmental resilience. Ang mga agricultural practices na ito ay hindi lamang nagbibigay ng pagkain, nagbibigay din ito ng sustained preparedness sa pamamagitan ng pagtiyak ng food security at pagtuturo ng adaptability sa harap ng pabago-bagong kalikasan. Ang next practice naman po namin is adopt a neighbor. Dito sa Batanes, may ilan lang po kami mga matatawag na evacuation center. Ang practice po namin ay hindi po tumakbo sa evacuation center. Tumakbo po sa kapitbahay po namin o kamag-anak na mayroong mas matibay na bahay. So, paano po ito nagiging best practice? Ang practice na ito ay nagbibigay ng katiyakan na walang maiiwan o mapapabayaan sa panahon ng kalamidad. Lahat ay may ligtas na kanlungan. Pangalawa, strengthening social cohesion. Higit pa sa physical na kaligtasan, pinatatatag nito ang social fabric ng komunidad. Ang pagtanggap sa kapwa sa sariling tahanan ay nagpapakita ng tunay na malasakit at pagmamahalan na lalong nagpapalakas sa bayanihan spirit. Pangatlo, optimizing resources. Sa halip na magtayo pa kami ng mas maraming evacuation center na maaaring hindi magamit ng madalas, ang sistema ng Adopt a Neighbor ay nag-o-optimize sa existing resources. Ang mga matitibay na bahay sa komunidad ay ginagawa namin mga evacuation center. Ito ay cost-effective at mas personal po. At dahil magkakasama ang mga pamilya, mas mabilis ang koordinasyon sa panahon ng emergency. Pagkatapos ng bagyo, mas madali rin ang pagtutulungan sa paglilinis at pag-aayos ng mga nasirang bahay dahil magkakalapit lamang sila at mayroong agad na suporta. Ang Adopt a Neighbor practice ay isang testamento sa kung paano ang kultura ng pagkakaisa at malasakit ay nagiging isang epektibong mekanismo ng disaster preparedness at resilience sa Batanes. Meron din po kaming tinatawag na patchwork of preparedness. Ito ay hango sa isang inaynap, isang damit. Isang damit kung saan ang inaynap ay ang pagtatahi ng iba't ibang piraso ng tela upang makabuo ng buo at matibay na kasuotan o kumot. Imagine a blanket made of different strong fabrics. Lahat po, ganyan ang aming paghahanda sa Batanes. Ang bawat piraso ay kumakatawan sa iba't ibang elemento. Ang aming kultura, ang aming mga komunidad, at ang pagsisikap ng gobyerno. Kapag ang lahat ng ito ay pinagsama-sama, nakakabuo kami ng isang damit na inaynap, gaya ng nakikita niyo po sa inyong screen, na nagiging isang matibay at komprehensibong tela ng disaster preparedness na kayang harapin ang anumang halos. Hindi sapat na may isang malakas na elemento lang. Kailangan ay magkakaugnay at nagtutulungan ang lahat. Mula sa individual, mula sa pamilya, sa komunidad, ang aming kultura at ang gobyerno po. Kaya naman po, ang aming mga plano sa paghahanda ay hindi lamang galing sa gobyerno. Aktibo ang bawat isang nakikipag-ugnayan sa aming mga local leaders mula sa barangay officials hanggang sa community elders, pati rin sa mga ordinaryong miyembro ng komunidad. Ang kanilang mga karanasan, kaalaman at insights ay isinasama sa pagbuo ng mga preparedness plan. Sa inaynap, ang bawat tahi ay mahalaga at ang bawat ibatan ay isang integral na bahagi ng aming kolektibong pagiging handa. Gaya po nakikita nyo, yan po ay multi-agency po. Kasama po dyan ang mga representatives mula sa private sector, ang mga representative mula sa
sa business, sa tourism sector, sa iba-iba, sa government, sa mga local government units. Narito po sa isang picture. Kasama na rin po, kung may nakikita po kayong mga foreigners, kasi yan po yung mga external partners po namin. Ngayon, talakayin natin ang isang napakahalagang aspeto ng Ivatan culture, ang aming resilience at self-reliance. Ito ay tumutukoy sa kakayahan naming bumangon at umasa sa sarili, lalo na sa panahon ng kalamidad, na hinubog ng aming geographical situation at ng aming kultura. Unang-una po dito ay resource management. Dahil sa aming isolation at sa madalas na pagiging cut off ang Batanes mula sa mainland Luzon tuwing may bagyo o anumang mga kalamidad, natuto kami na pahalagahan ang resource management ng aming mga likas na yaman. Ito ay hindi lamang para sa pang-araw-araw na pamumuhay, kundi para sa sustained preparedness. Ang mga Ivatan din ay may malalim na paggalang sa kalikasan, kaya po ang mga practices po namin ay sustainable practices po mula sa farming and fishing po. Sinusiguro kasi namin na mayroon pa ring mapagkukunan para sa susunod na henerasyon na critical para sa long-term food security. At panghuli po, local sourcing. Mas pinipili namin gamitin ang mga materyales at resources na available sa aming paligid. Ito ay nagpapababa ng aming dependency sa labas at nagpapabilis ng aming recovery. Dahil hindi na kailangan pang maghintay ng supply o mga relief goods mula sa gobyerno o mula sa mainland. Kung narinig niyo po, dun sa presentation po, ang mga nabanggit kong mga traditional practices at ang mga bayanihan ay hindi lamang mga gawain. Ang mga ito ay bahagi ng aming kultura at pagkakakilanlan. Ito ang nagpapatibay sa aming resilience. Ang mga halaga, ang values promotion namin, ang pagbibigay namin ng halaga sa pagtutulungan, sa pagiging masinop, sa paggalang sa kalikasan at pagiging handa ay ipinapasa namin sa mga bata mula sa murang edad. Ito ay itinuturo sa bahay, sa paaralan at sa komunidad. Dahil dito, ang disaster preparedness ay hindi lamang isang programa, kundi isang intrinsic na bahagi ng pagiging Ivatan. At ang bawat bagyo, ang bawat pagsubok na nagiging bahagi ng aming kolektibong alaala o collective memory. Sa bawat experiences, sa bawat na pinagdadaanan namin, hamon na pinagdadaanan namin, lahat ng mga ito ay nagbibigay inspirasyon at nagpapatibay sa aming paniniwala na mas matatag kami kapag sama-sama kaming kumikilos. At kaya naming lampasan ang anumang kalamidad basta sama-samang kumilos. Tulad naman po ay ang mga best practices namin sa PDRRMO Batanes. Narinig nyo naman po kanina yung sa LGU Dingalan. Narinig ko rin po. Saludo po ako sa kanila kasi napansin ko, mas advanced na sila sa mga programs namin. Kami po kasi sa PDRRMO Batanes, kailan lang po itinatag ang aming opisina. Una pong naitatag dahil naipasa yung RA 10121 noong 2010, ang ginawa po ng provincial government ay nagpasa ng isang ordinansa para mag-designate ng isang DRRM officer. Dahil may kultura kami ng katatagan at sa disaster preparedness, hindi nila binigyan ng pansin ang pagtayo at pagbuo ng mga DRRM offices. Nauna pa nga sa provincial government actually, ay nahuli pa nga, mas nauna pa yung mga munisipyo na may mga DRRM offices. At kailan lang po, noong 2023, nagkaroon kami ng batas na nag-establish ng Emergency Operations Center at dun po na itayo ang opisina namin kahit temporary pa lang po noon.
At natulungan kami ng OCD na magtayo ng isang building solely for DRRM. And last year lang po, nung June 2024, saka lang po na-establish ang Provincial DRRM Office bilang isang departamento ng provincial government. Kaya naman po, ngayon pa lang kami nagsisimula na i-equip ang aming opisina kasabay ng pagpapatatag namin sa aming mga komunidad. Nagpapasalamat kami dahil culturally, established na ang kultura ng paghahanda sa mga komunidad. Subalit institutionally, hindi pa handa ang mga DRRM offices. Marami pang kulang sa amin. Subalit kahit ganyan pa kabago ang aming mga opisina, nais ko ang ilan sa mga programa namin sa provincial government. Naitayo ang PDRRMO Batanes dahil sa pagkakaroon namin ng mas malinaw na leadership at vision. Nagsimula pong itayo ang DRRM office nung nagkaroon kami ng isang gobernador na ang kanyang priority ay ang pagtatatag ng isang provincial DRRM office dahil nais niyang masiguro na mas handa ang Batanes sa anumang kalamidad. At dahil dito, ang kanyang naging vision ay empowered, prepared, and interconnected communities. At dito po nagsimula ang mga programa po namin sa DRRM. Ito po yung mga ginagawa na po namin. Unang-una po is yung issuance of early warning advisories. Sa tradisyonal na pamamaraan, ang aming early warning po ay gumagamit po kami ng kampana o yung snare drum para ma-inform ang mga tao sa mga komunidad. Pero dahil nagkaroon na ng mga megaphones, yan na po ang ginagamit namin. Pero ang pagkakaiba po, ang ine-encourage namin na umikot sa mga komunidad ay ang mga sangguniang kabataan po namin. Sila po ang katulong namin sa pag-disseminate ng mga early warning advisories at mga anumang mga information na kailangan na ipaalam sa mga komunidad. At nakikita nyo po, ang tawag po kasi namin doon sa traditional na pag-iikot is bandilyo. Kung wala po, sa bawat barangay po, may inatasan na kaming mga sangguniang kabataan na magsagawa ng mga bandilyo. Kung hindi po sila handa, ang ginagawa po namin sa Provincial DRRM or yung sa Municipal DRRM Office, ang ginagawa po namin, kami na po ang nag-draft ng ng mga information na kailangan nila at binababa namin sa mga kabataan bago sila umikot. Ganito po example ng aming mga announcement na binibigay sa mga sangguniang kabataan po. Ayan po, nakikita po ninyo dito sa picture na ito, mga SK po ang nag-iikot po. At ang ilang mga barangay po ay may mga sasakyan na at may mga public address na rin po. At dahil nakita na rin namin na kailangan mabilis ang information dissemination kapag panahon na ng kalamidad, nagkaroon na rin kami ng mga social media accounts para kung saan naglalabas kami ng mga advisories, ng mga weather updates. At lahat po, ginamit na po namin lahat ng mga messenger applications, yung mga communication applications, para po ma-disseminate lahat ng mga informations na kailangan po. Lahat po, gumawa po kami ng mga group chats para sa DRRM Council, iba-iba po. Para sa mga barangay, MSWDOs, may group chat kami kasama ang mga national government agency heads, yung mga local officials. Meron din po kami, pumasok rin po kami sa group chat ng mga solo parents, farmers sa bawat barangay, fishermen groups, pinasok na rin po namin, PTA,
pinasok na rin po ng PDRRMO para lang po makapagbigay ng mga information. Kasama rin, pati po nakikita nyo po sa picture po, PPC officers. Yan po yung Paris Pastoral Council. Lahat po, bawat membro po, bawat grupo ng mga Pastoral Council ay kinakausap po namin upang mai-add kami sa kanilang mga GC para po sa early warning advisories po namin. At nakita po namin kung gaano naging ka-effective dahil mabilis po yung pag-ano namin ng information. And then aside po doon, ang isa sa problema po namin sa Batanes ay ang communication signal. Ang mga telecommunication signal po dito ay intermittent. Yung globe stable pero very weak po, halos di namin magamit. Ang smart intermittent po, pawala-wala, mas madalas na wala. Kaya natuto po kami na gumamit ng Starlink po. At ang isa sa naging programa namin sa provincial government ay ang pagbili ng Starlink at pag-distribute nito sa lahat ng mga barangays, sa lahat ng mga government agencies na alam namin na makakatulong. Sa mga schools po, binigyan rin po ng Starlink sa pangunguna ng provincial government po. Ito po ang naging katulong po namin nung Typhoon Julian po, nung Super Typhoon Leon last year po. Isa sa mga naging successful disaster response namin nung Typhoon Julian ay naging stable po, naging uninterrupted ang communication po namin sa regional and national DRRMC. Habang binabayo kami ng Typhoon Julian dito sa Batanes, patuloy rin po yung communication namin sa NDRRMC. Kaya naman po, paglipas ng bagyo, day after, meron na pong nakarating sa amin na mga tulong mula sa national at region. Ganun po kahalaga yung naging communication nung panahon ng Typhoon Julian. At sa pagbibigay po namin ng Starlink, ito po yung satellite communication, tinuturuan rin po namin yung mga beneficiaries namin kung paano to gamitin. Dahil ang iba po, kapag konting hangin o kapag may bagyo, para hindi liparin ang kanilang mga communication equipment, yung mga Starlink nila, pinapapasok po sa loob ng bahay. Ang Starlink po kasi kailangan makakita ng sky. Kailangan niya makita yung sky para magkaroon siya ng signal. Kaya po pag may bagyo, kailangan nakasecure po ito. Kaya ito po yung ginagawa namin sa provincial sa PDRRMO. Nilalagay namin siya sa isang open area at nilalagyan pa po namin yan ng lambat o nagpagawa kami ng cage para hindi siya tamaan, para tuloy-tuloy po yung communication namin sa iba't ibang sektor po. At yan po ang naging advice namin nung Typhoon Julian. Kaya naman po, mula sa mga isolated barangays namin, alam namin kung ano ang nangyayari sa kanila. Kung ilan na yung mga landslide na nangyari, kung aling daan na ang mga nasira, nagkaroon kami ng continuous communication. Kaya napadali po ang naging response po namin. Day after, 24 hours after Typhoon Julian, nakapag-distribute na po kami ng mga relief goods dahil sa maayos na communication. We also encourage community participation on disaster preparedness. Unang-una po, pag may mga ino-observe na kaming mga cloud formation, ang naglalabas po kami ng memorandum sa lahat po ng mga government agencies na magsagawa na ng waterway clearing operations. Kaya naman po, ganyan po kadami ang nag-clear po sa mga waterways po namin. At nagkakaroon na rin po kami ng prepositioning of relief goods. Sa baba po, yan po yung picture ng aming prepositioning of relief goods. Nagsasagawa rin po kami ng preemptive evacuation and forced evacuation para dun sa mga bahay na may mga light materials. Ganito po ang itsura ng aming evacuation center. Meron po kaming may advisory na ng hinahanda na po lahat ng mga evacuation center. Ito po yung sa evacuation ng provincial government po. Dito po, under po sa PDRRMO po.
And ang policy po namin dito sa evacuation center, bawat papasok na ng mga pamilya o individual, dapat ay mabigyan na namin sila ng tulong agad-agad pagpasok pa lang at maayos rin po ang kanilang registration. Ito naman po, ganyan po yung sa isang picture, ganyan po sa ibang munisipyo po. Paaralan naman po ang ginagamit. Kung hindi po paaralan ay ang mga barangay halls ang ina-activate namin na maging mga evacuation centers. Ayan po. At isa sa mahalagang gawain po namin dito kung saan pag tinatanong kami ano yung isa sa mga best practices nyo is yung pagbibigay importance po namin sa prepositioning of resources. Pag sinabi na po namin na ay typhoon season na, magsisimula June na, magsisimula na ang typhoon season. Agad na po kami nagpe-preposition ng mga gamit mula sa mga family hygiene kits, family packs, shelter repair kits, yung mga tali, rolls ng mga tali. Ini-issue na po namin yan mula sa mga munisipyo at lahat ng mga barangay po. Nagbibigay rin po kami ng mga iba't ibang support ng relief goods sa mga barangays. Diretso na po namin sa barangay. Kasi ang nais po namin is mabilis yung response po. Ayan po ang pag-preposition namin sa mga barangay po ng mga relief goods po. Nagbibigay rin po kami ng mga generator sets dahil nais namin masiguro na may power source yung mga Starlink po ng aming mga barangay. Isa rin po sa mga practice po namin dito sa Batanes ay ang pagsasagawa inventory of basic commodities. Quarterly po itong ginagawa at may committee po ito. At quarterly, nagsasubmit po sila sa PDRRMO ng inventory of basic commodities para alam po namin gaano pa karami yung bigas na nasa probinsya, gaano pa karami yung fuel, gaano pa karami yung mga delata or anumang mga pagkain na kailangan ng komunidad. Maliban po sa mga basic commodities, ay nagmo-monitoring po kami ng mga turista. Lahat po ng turista po, daily po, minomonitor po namin kung ilan ang mga pumapasok sa aming probinsya. Monitoring namin sa mga turista po dahil nais namin na magkaroon kami ng data or information ukol sa kanila para mas mabilis ang pagbibigay namin ng tulong sa kanila. Nagsasagawa rin kami ng risk assessment and planning direkta po sa mga iba't ibang stakeholders po. Annually po, nagsasagawa, dumidiretso po sa mga barangays, aside from the munisipyo po, bumababa. Gusto rin namin na bumaba sa barangay para malaman rin po namin directly from them kung ano yung kailangan nila, kung ano yung pangangailangan ng mga komunidad upang mai-program po namin sa aming LDRRM planning po. At biannual po, mayroon po kaming mga partners from outside the province, mga international mga partners po na kung saan nagsasagawa kami lagi ng planning po. Dahil since isolated po kami at hindi rin kaya ng national government na isolo yung pagbibigay ng tulong sa amin kung sakaling, nakikipag-partner rin po kami sa mga international entities upang mas madali po ang pagpasok ng mga kinakailangan na mga relief goods sa panahon ng disaster po, ng kalamidad. Then, nagsasagawa rin po kami ng regular monitoring sa lahat ng mga landslide prone areas po namin, sa lahat ng mga munisipyo, upang masiguro po na lahat po ay natutugunan po. Kagaya po nito, kasama po ang mga taga-munisipyo, iniikot rin po kahit yung mga critical areas po. Tinitingnan kung may mga delikado bang mga area,
mga lugar, kung may mga nakautipang mga bato, kung may nakikita pa, pinapahulog na namin yan para wala na kami maging problema pagdating ng bagyo po. Gusto po namin sa mga komunidad ay katulong po namin sila. Kaya naman po nakikita nyo po kung gaano karami kapag nagpapatawag po kami ng mga clearing operations po. At iniikutan rin po namin yung mga bahay na may mga light materials. Ito po, mga pictures po ito last year po. Dahil yung 6 na bagyo na sunod-sunod po, halos magre-recover pa lang kami, may isa na namang bagyo. Kaya ang ginawa po namin, pati yung mga na-damage na po, yung mga partially and totally damaged na mga bahay, inikutan rin po namin last year. At gaya po ng sinabi ko kanina, nagde-deploy rin po kami ng mga teams para sa pagtatali ng mga bahay at paglalagay ng mga tapangko o yung mga typhoon shelters po. Sa picture po, nakikita nyo po, binubuo po ito ng mga uniform personnel, ng mga volunteers, from our CSO partners, mga tour guides po at mga riders. And kasama po nila ang ilan sa mga miyembro ng uniform personnel po. Sila po yung mga dinideploy namin sa bawat barangay po. At yan po ang mga key best practices po namin. Basically, yung improved communication strategies, yung sa community-based warning system, kasama po ang Sangguniang Kabataan, collaborative efforts, yung multi-agency collaborations po, then innovations in traditional practices po. Maalala ko pa pala sa innovations in traditional practices po, sa paglalagay pag may mga bagyo po, lubid lang ba? Kaya po, yung paglalagay po namin ng GI pipes, last year lang po namin yan na-implement. Dahil yan po yung result ng mga post-evaluations na ginawa namin noong 2023. So, pabago-bago rin po yung mga practices namin kung paano mag-secure ng mga bahay based po sa mga post-evaluations na ginagawa po namin. And pati rin po yung sa mga nasiraan ng bahay po, bago po namin sila binibigyan ng housing assistance, inaaral po namin yung design ng bahay. Kami na po sa provincial government, katulong ang aming provincial engineering office, ang nagbibigay sa kanila ng plano ng bahay at ng mga materyales na gagamitin upang masiguro namin na sa muli nilang pagtatayo ng kanilang bahay ay mas matibay na ang mga ito. At sa operational preparedness initiatives po, na-present ko na po kung ano po yung mga ginagawa po namin dito sa provincial government po. Kaya naman po mahalaga para sa amin na bigyang diin ang lahat ng mga tagumpay at mga accolades na aming nakamit ay hindi mga katapusan ito, kundi mga motivators para sa patuloy na pagpapahusay ng aming DRRM capabilities. Lalo na ngayon pa lang kami nagsisimula sa PDRRMO Batanes. Bawat karanasan, bawat bagyo, bawat lindol, bawat programa ay nagbibigay sa amin ng bagong aral. Patuloy kaming nagsasagawa ng post-disaster assessments, kinikilala ang mga gaps at naghahanap ng mga paraan upang mas maging handa at epektibo sa susunod na pagkakataon. Ang pagiging resilient ay tuloy-tuloy na paglalakbay at sa Batanes, patuloy kaming natututo, lumalago at nagiging mas matatag. At sa aking pagtatapos po, nais ko pong iwan po ang ilan sa mga core principles po na maaari po namin ma-share po sa inyo. Unang-una po dito yung adaptability of Ivatan practices. Ang mga traditional na Ivatan practices na aking pong tinalakay mula sa pagpapatibay ng bahay hanggang sa pag-iimbak ng pagkain at ang mga diwa ng bayanihan ay hindi lamang para sa Batanes. Ang mga ito ay nagpapakita ng kakayahang umangkop o adaptability at maaaring iakma sa iba't ibang konteksto
Ang halaga po ng mga ito ay ang pagiging proactive, resourceful, at community-driven na pwedeng i-apply sa kahit anong lugar na may katulad na hamon. Pangalawa po is yung strong visionary leadership. Mahalaga po ang pagkakaroon ng matibay at may pananaw na pamumuno sa DRRM. Ito ang nagtatakda ng direksyon, nagbibigay inspirasyon at nagsisiguro na ang mga plano sa DRRM ay naisa sa katuparan. 3. Cultural integration. Ang paggamit ng lokal na kultura at community spirit o yung bayanihan bilang pundas paghahanda ay napakahalaga po. Kapag ang DRRM ay nakaugat sa pamumuhay at sa kaugalian ng mga tao, mas madali itong tanggapin at isabuhay. Pang-apat, proactive planning and policy. Ang pag-invest sa matitibay na DRRM plans at internal policies ay susi sa epektibong paghahanda. Hindi lamang ito tungkol sa pagtugon, kundi sa pagplano ng maaga at pagtatatag ng mga patakaran na sumusuporta sa resilience. Next is operational readiness. Ang pagtatatag at pag-maintain ng epektibong operation centers, communication systems, at prepositioning strategies ay nagbibigay ng kakayahang tumugon ng mabilis at epektibo sa panahon ng emergency. Pang-anim, community empowerment. Ang direktang pakikipag-ugnayan at pagbibigay suporta sa mga lokal na komunidad ay nagpapalakas sa kanilang kakayahang maging first responder sa kanilang sariling lugar. And lastly po, interagency collaboration. Ang seamless na koordinasyon at pagtutulungan sa iba't ibang ahensya at stakeholders ay nagpapalawak ng resources at expertise na mahalaga at komprehensibong DRRM. Yan po ang pwede sa pagtatapos po ng presentasyon. Nais kong muling bigyan ang aming vision para sa Batanes, ang pagkakaroon ng empowered, prepared, and interconnected communities na sinusuportahan ng isang fully established na PDRRMO. Ito ang aming pangarap at patuloy na pinagsisikapan, isang probinsya na hindi lamang nakakabangon mula sa mga kalamidad, kundi mas nagiging matatag sa bawat pagsubok po. Naway ang mga ibinahagi naming best practices mula sa Batanes ay magbigay inspirasyon at magsilbing simula ng isang mas malalim na ugnayan. Hinihikayat ko kayo na ipagpatuloy ang pagtutulungan at pagpapalitan ng kaalaman. Ang disaster resilience kasi ay isang kolektibong responsibilidad at sa pamamagitan ng pagkakaisa, mas marami tayong magagawa. Tama-tama nating isabuhay ang tema ng DILG, Code Red to Ready. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat sa province ng Aurora, sa DILG Provincial Office sa paglalaan ng inyong oras at atensyon. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong pakikinig at pakikipag-ugnayan sa amin. Kung mayroon pa po kayong mga katanungan, nais maibahagi sa amin o kaya ay nais nyo pong makipag-ugnayan sa amin, kung gusto nyo pong pumunta dito, bumisita dito sa Batanes, maaari nyo po kaming contacting sa mga contact numbers na nakapost po sa screen. Andyan po yung email namin. Meron din po kaming social media page at social media account po. Yan lang po at maraming salamat po at magandang. Yan, good afternoon, Ma'am Melissa. No, for your information din po, Ma'am Melissa, we are joined din po by DILG Camarines Norte po, and mga barangay natin from Camarines Norte din po. Kasama po natin sila sa Zoom natin ngayong hapon. So hindi lang po ito DILG Aurora, kasama din po yung DILG Camarines Norte and yung mga DLGU natin from Camarines Norte. So ngayon po, dadako na po tayo sa ating question and answer portion po, no? For this session 3 ng ating afternoon session, Open forum na po tayo, and kung may mga tanong po kayo
kay Mama Mel. Ngayon na po yung time para i-type po sa ating chat box or sa ating link, tinyurl.com/prepareq4. Ito Ma'am Mel, basahin ko po yung isang tanong from parang kwanto parang Ivatan din siya or Ibanag. Kapian kapa no Diyos Ma'am Mel, Chama Kuya, napakarami ko pong natutunan sa inyong topic. Tanong lang po, hindi po ba nauubos ang ginagamit ninyong halaman para sa mga bubong ng inyong mga tahanan? Diyos Mamajes. Mamajes. Okay po. Kapihan ka mo pa ng Diyos? Si Chama Kuya. Yung nakita nyo po din sa mga traditional namin mga bahay, yung cogon grass po yon. Hindi po actually in the past, nagkaroon po kami ng problem. So, ang ginawa ng gobyerno, ng local government is, nagsagawa po ng polisiya na may mga farms. May mga farms po na dapat pagtamnan ng mga kogon upang masustain po yung ginagamit sa pagbububong ng mga traditional na bahay po. Kaya yan po, hindi po, unti-unti na rin nakaka-recover yung mga farms po. May mga grupo din, ang ginawa, isa pang ginawa ng isang munisipyo dito is bumuo sila ng parang Yaro group, yung bayanihan group. Yung mga members po noon ay ni-require po nila na magtanim ng cogon grass. So yun po, sila po yung nagiging supplier namin ngayon ng mga cogon grass para sa mga traditional na houses po. Okay po, Ma'am Mel, thank you po. Ma'am Mel, ako po may personal question ako kasi napansin ko kanina at the core of your presentation kasi yung sa inyong best practices naka-core siya sa bayanihan nga po, close-knit community dyan sa Batanes para magresulta sa self-sufficiency, adaptability, tsaka resiliency. So, may mga ginagawa po ba kayong steps para or ano ba itong mga seminar or training para strengthen yung inyong culture na yon or talagang inherent na po sa culture ng mga taga Batanes po, ng mga Ibatan, yung ganong sistema po, yung ganong culture po? Yes po. Actually, inherent na. Para masuportahan rin yung mga traditions namin, kagaya nung kapanpet, yung pagtatali po ng mga bahay. Nagsasagawa po kami ng ropemanship training. Para po maturuan yung mga barangay, yung mga communities kung paano pa maiayos yung pagtatali. Kasi minsan naglulus yung mga tali nila sa kasagsagan ng bagyo. So doon po kami nagtuturo ng ropemanship. So yan po. Then aside from that, we ensure na yung pagtatayo nila ng mga bahay po, nag-ano kami ng polisiya na ganitong mga materials ang gagamitin para mas matibay na po yung pag-build nila ng mga bahay po. Pag-rebuild nila ng kanilang mga tahanan po. Yun po. Okay, Ma'am. Thank you po. Ma'am, ito po, may isa pa tayong tanong dito from MLGO Open ng Kasiguran Aurora, si Ma'am Zai. Good afternoon po. Isa po sa problema namin kapag may bagyo is may makukulit na fisher folks na lumalayag. Pwede po ba kaming mag-request for a copy ng ordinance po ninyo para sa pagpataw ng parusa na hindi nagko-comply sa no sailing policy? Gamitin lang po as reference sa LGU policy making here sa amin. Sige po, opo. Pa-message na lang po ako dun sa email po namin or dun sa number po, then we will send you a copy of the policy po. Okay, Ma'am Mel, thank you po. Ma'am Mel, may isa pa pala akong tanong kasi dito sa amin, yung sa aming mga evacuation center, may coastal or may malapit kasi kami sa barangay na malapit sa dagat. So, sa pagde-design ng evacuation center, ano po yung mga tinitake in consideration nyo po? Dahil nabanggit nyo kanina parang may evacuation center ata kayo sa
na minamanage ng provincial government ng Batanes. Ito po ba ay malapit din sa coast or naka-inland pa po siya? Ano po ba yung design niya nung sa inyo evacuation center po? Okay, yung sa provincial government po, under po ng PDRRMO na evacuation center, nasa inland po siya. Pero meron po kaming isa na evacuation sa isang munisipyo na malapit sa dagat. Ngayon po, ang ano namin is gawin siyang 2 or 3 stories na evacuation center. Usually po kasi, ang napansin po kasi namin sa mainland Luzon, ang mga evacuation is isang malaking building. Lipa rin yung mga bubong, yung mga bintana, mas madali. Kaya ang ano namin, recommendation po namin, gawin siyang mas maliit, pero in 1, 2, 3 stories po siya. Then, ang ano po namin, yung mga evacuation po namin dito is naka-cubicles na po. Para po, hindi na po namin problema na mag-ano pa ng mga yung mga, ano ba tawag doon, yung mga tents. At saka pagdating na po ng mga families, may privacy na agad po sila. Hindi na namin kailangan ihanda pa yung mga iba pa. Andyan na po handa. Pagpasok po nila, registration, bawat cubicles, meron na pong, ando na po yung mga relief goods and support sa kanila po. And also, yung mga evacuation po, kasi yung ibang ina-activate namin na evacuation centers is mga barangay halls and mga schools. So, of course, yung mga schools is open area po yun, yung mga rooms nila. So, dun po namin, yan yung binibigyan din namin ng support. Pero, ang rule po namin is nagmamap po kami. Sino ang pinakamalapit, sinong family yung pinakamalapit sa evacuation na ito. Kung magtatawag saang pinakamalapit na evacuation, dun po kami nagmamap. So kung may example po, may isang evacuation, isang barangay hall, ililist na po namin kung anong families yung pwedeng pumunta doon. Para po mas madali po para sa mga rescue groups namin na alamin kung saang evacuation sila pupunta po. Yun po. Okay, Ma'am Mel, thank you po. Baka meron pa po tayo additional questions sa slides po natin. Okay, Ma'am Mel, mukhang wala na po silang question. So, thank you po, Ma'am Mel. So, igagawa na rin po namin ang inyong certificate para sa pag-immerse namin sa culture ng Ibatan, ng resilient culture ng Ibatan ngayong hapon. So, next slide po. Sir, can I intervene muna, sir? Hello, sir. Ano po, ma'am? Yes, may naalala pa pala ako na gusto kong i-share. Isang policy po namin dito sa province. Meron po kaming policy na once na may signal number 1 na sa province, sa probinsya o sa munisipyo, bawal na po ang pagbili at pag-inom ng alak. Yan po ang isang polisiya po. Para masiguro po na safe po ang lahat ng mga individual po. Kasi ma'am, kapag may bagyo nga po, yung iba kasi hindi maiiwasan, pampainit ata ng katawan po nila yung Pero yun nga po, para mas safe po tayo lahat, napakaganda nga po nung ganong practice na may liquor ban tuwing bumabagyo. Hindi ko lang po alam kung magiging applicable sa amin sa province ng Aurora. Ewan ko po sa Norte. Yun pa thank you, Ma'am Mel. So, yung certificate po, yan po, Certificate of Appreciation is hereby awarded to Miss Melissa Gretchen C. Pama, PDRRMO of Batanes, for sharing her invaluable knowledge and expertise as resource speaker during the conduct of Kabarangay, Handa Ka Ba? Preparedness and Resiliency Enhancement, Promoting Accurate Response During Emergency, Episode 4, Code Red to Ready. Together we prepare, together we rise. On July 1, 2025 via Zoom application. Given this day, this first day of July 2025,
signed by Director Enerpi Cambronero, Provincial Director of DILG Aurora. So, Ma'am Mel, thank you so much po. Marami po kaming tutunan dun sa iba't ibang culture, ano? Yung talagang pagiging resilient dahil yun nga, lagi kayong pinupugpog ng bagyo. And pero kahit ganon, mas lalo pa kayong naging close-knit na community, mas lalo pa na-strengthen ano, yung pagkakaroon ng bayanihan sa inyo. So, thank you po, Ma'am Mel. And now po, to proceed, manghihingi po kami, for our synthesis na po, ano? Manghihingi po sana kami ng impression mula sa, ito po, tinuga po kayo ng inyong MLGO kasi magagaling daw po kayong sumagot eh. Unahin po natin from Dilasag Aurora, Barangay Masagana po, for your impression po dun sa ating maghapon na activity. Hello po, Barangay Masagana. Hello po sir, good afternoon po. Yan po. Manghingi po kami ng impression po, Ma'am Melanie, from your barangay. Kung ano po yung natutunan natin or yung mga key takeaways natin ngayong maghapon na activity po natin. Yes sir, thank you po. Unang-una po sa lahat po, good afternoon po sa lahat. And thank you po sa DILG Aurora for this opportunity po. At saka po itong lesson po or itong Zoom na ito po is napakalaga po sa amin. Lalo na po kami dito sa nasa dulo na po kami ng Northern Luzon. So sa amin po, yung nangyari po itong na Zoom is natagdagan po yung kaalaman namin na pwede po namin maipa-implement sa aming mga barangay. Although may mga policy na po kami, mas nagkaroon po kami ng idea kung paano pa po siya i-collaborate or palawigin at maipa-implement nga po, maipa-intindi sa aming barangay. May mga signages din po kami dito sa barangay, although may mga naipakita po sa Zoom is may mga pwede naman pong ma-adapt sa barangay na hindi naman po siguro kamahalan. May electric siren na pa po kami dito sa barangay. Hindi nga lang po ganun kaalam ang aming mga kabarangay po. So patuloy naman po kami na nagbibigay ng instruction para po malaman po nila mga ITC, ganun po. Pangalawa po sa preparedness po, sa operation list po, nagkaroon po ng komitiba ang bawat barangay official or nagkaroon nga po ng committee yung mga sangguniang barangay para po maging ayos, organisado ang pagtugon sa tuwing magkakaroon po ng kalamidad. Dahil kung magkakaroon po ng maayos organisado na pamamaraan, mas matutugunan po natin ang pangangailangan po ng ating mga kabarangay. Sa best practices naman po, although ito po ay mahirap sa umpisa, sana po makagawa o ma-adapt din po namin dito sa barangay po namin o dito po sa bayan namin kung ano po yung pinakita po ni Ma'am para po sa ikabubuti po namin. At doon po sa Smart Forecast po, napakalaking tulong din po sana. Yun nga lang po may kamahalan. Pero kung talagang pupunduhan po, bakit hindi? Di po ba? Para po sa kaligtasan ng bawat isa. Yun lang po at maraming salamat po. Okay po, thank you po Ma'am Melanie from Masagana, Dilasag Aurora, no? Barangay Masagana. And ngayon naman po from Aurora, tatalon muna tayo sa Cam Norte kasi parang nakita ko active na yung ating hihingin ng impression, hihinga ng impression from Cam Norte. Honorable Don O. Huego of Barangay Bambayan, Parasale, Camarines Norte. Hello sir, magandang hapon po. Hello po. Yes sir, good afternoon po. Loud and clear po. Maraming salamat po at napagbigyan niyo po ng ganitong pagkakataon. Yun sir, thank you din po. Ano yung mga impression mo sir na natutunan natin sa ngayong maghapon nating activity? Una-una po muna magpapasalamat po muna kami sa DILG, sa lahat ng DILG sa buong Pilipinas po. Siyempre sa
Aurora Province, sa Batanes, at siyempre po sa Cam Norte, sa lahat po ng DLG, MLGO, lalo po sa amin, sa MLGO Paracale, kay Ma'am Milrose Abilay. Isang magandang hapon po, ma'am. Thank you po. Ang impression ko lang po is napakaganda po ng mga topic na sinagawa po ngayong araw na to, kasi napakalaking tulong po sa mga bayan, sa mga barangay, lalo na yung mga low-lying area po na malapit sa tabing dagat, na laging dinadaanan ng mga bagyo at kalamidad. Kasi po yung mga topic po ngayon na napakahalaga na matutunan din namin bilang barangay official, yung mga maliliit lang na bagay na akala namin kaya namin, pero kulang pa pala yung ginagawa namin. Dahil po sa araw na sa mga topic po na ginawa ngayon, mas nadagdagan pa po yung mga kalaman namin at mga dapat naming gawin tuwing may darating na kalamidad. Kaya po, sana po sa mga susunod pang pagkakataon, meron pa pong ganitong mga meeting, Zoom meeting or mga topic na dapat may parating po sa aming mga local government official, para kami din po ay nakakapaganda pa ng mas naayon po sa aming mga mamamayan, sa aming bayan, sa aming po mga kabarangay, para maiwasan po yung mga sakuna pa or mga damage pa sa tao, sa mga gamit, sa mga lahat ng bagay po. Yun lang po at marami pong salamat. Thank you, sir. Napakarami pala natutunan ni sir. No? Yun nga, yun naman ang umpisa nun yung pag na-recognize natin na meron pa tayong kailangan matutunan, it's already a sign of improvement. Ano? And susunod po natin na impression, ito po ay pambato din ng kanyang MLGO, no? From Kasiguran naman po, Barangay Calantas, from Kasiguran, Aurora. Yung impression nyo daw po. Good afternoon, sir. At Sir. gandang hapon po. Unang-una po, nagpapasalamat po kami sa DILG Aurora for always giving us new knowledge and skills patungkol po sa mga responsibilities and duties po ng mga barangay. Patungkol po dito sa ating katatapos na webinar ay unang-una po, impression ko lang po, no? So, siyempre, yung sa ating po mga resource speakers, wala po tayong masabi. From the scale of 1 to 5, i-rate natin ng 5 yan, sapagkat mga expert po tayo. Expert po kayo dyan. Participants, na-observe ko po na medyo hindi po ganun ka aktibo yung ating mga BLGUs. Why? Kasi yung atin pong connection ay medyo, yun po yung number one na burden po natin dito sa norte, no po, yung connection patungkol po sa mga ganitong uri. Lalo't ang ginagamit po natin is platform, yung atin pong Zoom ay hindi po ganun ka-stable yung ating connection. Then yung venue, ito nga po, via Zoom app ay iba po talaga yung malaki yung pagkakaiba po ng physical at saka sa virtual or online na interaction pagdating po sa mga trainings and seminars, ano po. Anyway, bali kumbaga sa mas okay po sana na kumbaga recommendation lang yung amin pong request kapag po physical po talaga the best, kasi makakapag-take note po ng tuloy-tuloy at talagang makikita po yung actual presentation. Although nakikita po dito sa ating mga slides using the virtual ay okay naman po. Darating po, dumako po tayo sa ating mga pinalakay kanina. Overall po, kahit po ganun po yung naging experience po namin sa pakikipag-participate, ay hindi po maitatanggi na kami po ay talagang nadagdagan pa rin po ng additional na kalaman. Mas nakapacitate po ang ating mga MDRRMC, at sabihin na po natin na mas naging equipped po kami dito sa mga panibago pong kaalaman na naibigay po ninyo sa amin. At nakakatuwa po sapagkat naging naging halimbawa yung lalawigan ng Batanes sa pagdating po sa pagiging resilient sa pagharap sa mga disasters and calamities.
kung saan po ay nananatili po silang matatag at talagang tumitindig po sa anumang hagupit ng kalamidad na dumarating sa kanila. Na hopefully dito rin po sa Aurora ay maging sample po sila, maging magandang ehemplo o halimbawa yung mga tao doon. Number one is the discipline po na kanila pong talagang pinapairal. Isa sa kayamanan po ng Batanes, yung po kanilang tinataglay na disiplina sa kanilang lalawigan. So, sa MDRRMC naman po, katulad po dito sa Barangay Calantas, ay usually po regular naman po nating nai-improve po yung mga mandato po na ibinababaw po ng ating pamahalaan, lalo na po yung mga executive orders na kung kailangan pong i-improve o mas pag-ibayuhin pa po yung nilalaman ng mga kautusan para po sa kaligtasan ng ating mga mamamayan, kung paano siya i-handle, paano po sagupain yung mga kalamidad na dumarating, lalo na po yung ating mga teams, yung mga rescue team at kung ano-ano pa po mga grupo na nakapaloob sa ating sa mga mandato po upang higit pa po ay mapagsilbihan, mailigtas ng MDRRMC, ng barangay, yung ating mga mamamayan. Kanina po nag-raise ako ng question, kapag po mayroong tao, kasi hindi po talaga nawawala, may tao po talagang ayaw umalis sa kanyang bahay since nag-order na si Kap ng forced evacuation at ayaw pa rin po niya. Doon po kami medyo kaya ang ginagawa po namin, talagang pinipilit po namin. And prior to the disaster, prior to the calamity, nakaready na po talaga si evacuation center ng Calantas. Bukod po dyan, ang Calantas po ay meron po kaming contingency plan. In case na meron pong konting pagkukulang doon sa ating regular plan, BDRRM plan, meron po tayong contingency plan na nakaabang. So maraming salamat po for giving me a chance to express my impression. God bless po sa lahat. Yan po, thank you po Sir George. Napakaganda po nung pagbibigay ng impression ni Sir George, no? Hindi lang sa isang aspect ng natutunan, kundi yung buong overall na training natin talagang meron pong binigay na input si Sir George. Yun nga po, kailangan po natin i-recognize yung shortcomings na naka-zoom po tayo. Talagang yung iba po hindi makapag-participate due to difficulty po sa ating connectivity, internet connection. Pero at the same time po, ginagawa pa rin po natin ito para, yun nga, katulad ng sinabi ni Sir George kanina, kahit Zoom pa rin yung meeting, nagkaroon pa rin naman sila ng kaunti o may nagdagdag pa rin nakaalaman sa kanila. Although mas preferred nga sana yung sa mga ganitong meeting para mas maraming matutunan is yung face-to-face or yung actual na interaction sana. Pero lahat po ng inyong sinabi Sir George ay well noted naman po and sa Camarines Norte to give her impression naman po. Let us call on LGO6, Milrose E. Abilay, MLGO of LGU Paracale, Subcluster Leader of District 1, Province of Camarines Norte. Ma'am Milrose po, good afternoon po. Hello po, good afternoon. Yes ma'am, you may take the floor na po. Sinabi na lahat, pati pagiging subcluster leader. So good afternoon po sa lahat, and in behalf of the MLGO of Camarines Norte, nagpapasalamat po kami sa isang napaka-fruitful na activity for the whole day na ibinigay po ng DILG Aurora, specifically the LGRC Tambuli. Kung titingnan po natin, episode 4 na pagdating sa disaster. Saktong-sakto, kasi, diba, July 1 ngayon, Disaster Resiliency Month. So, talagang inaakma natin ang mga pagbibigay ng mga information sa ating mga local government unit. So, ang impression po na maibabahagi po namin in behalf po sa mga taga Camarines Norte para sa mga taga Aurora, congratulations po. It's a very good activity po. Napapanahon talaga siya
saktong-sakto ang topic. Wala naman disaster pero kinakailangan natin ang paghahanda. Kaya nga nakatutok tayo sa simula pa lamang ay yung DILG Memorandum Circular number 51 na kung saan yung Operation Liso sa Tag-ulan ay pinapahanda natin ang lahat ng mga lokal na pamahalaan magsisimula sa barangay, munisipyo at sa syudad at maging sa probinsya. Susundan pa yan ng mga iba't ibang information patungkol po sa early warning devices na kinakailangan ma-remind ang ating mga barangays kasi sila talaga yung first responder pagdadating sa disaster. And malaking contribution para ma-appreciate talaga ng bawat barangay ay yung sharing ng Batanes sa pagiging nilang disaster resilient. Galing na ako dyan sa Batanes and indeed talaga napakaganda at talagang ang pagkakaisa at ang disiplina ay makikita mo talaga sa bawat ibatan. Congratulations po for the activity na pinagplanuhan ninyo. Alam ko hindi lang ito isang araw na pinagplanuhan, kundi talagang series of meetings ang kinandak at very fruitful po siya. Lalong-lalo na po sa aming munisipyo na talagang kinakailangan din po ng iba pang mga pagsasanay ang aking mga barangay patungkol po sa disaster. Kasi nabanggit na rin po ni Kagawad Wego, may kami, bagyo, landslide, tsunami, storm surge, halos lahat na ata ng disaster except pala volcano kasi wala naman sa Camarines Norte. Pero talagang napapanahon po yung ginawa natin ngayon sa araw na to. Kaya congratulations po sa DILG Aurora, lalong-lalo na po doon sa mga nakuha po natin ng mga speakers. Napapanahon at well-deserved po sila to be uploaded. Thank you very much po. Yun lang po at maraming salamat. Yan po. Thank you po, Ma'am Milrose. And salamat din po dahil all throughout the day po ay yung nakita ko po namin yung mga barangay sa Paracal po nila. No? Ngayon po, to end our program for today's activity, to give us the closing remarks for this momentous discussion today, let us call on our Monitoring and Evaluation Section Chief, LGO5 Clarissa Gihes. Ma'am Cla, take it away. Thank you so much, RD. Malinaw ba yung audio ko? Ayan, so magandang hapon po sa lahat. Pasensya na po hindi tayo nasamahan ng aming provincial director na si Sir NRP Cambronero because he's attending po an equally important activity in Pampanga. Ayan, so nonetheless, nandito po ako, ang inyong pong lingkod, LGO5 Clarissa Gihes. And on behalf po of the DILG Aurora, I extend my sincere thanks and appreciation po sa lahat po ng ating participants, resource persons, sa napakagagaling naman talaga ang ating pong mga partners at ang mga tao po sa likod ng programang ito for making this webinar a successful one. So, this fourth episode po of Prepare, titled Code Red to Ready, Together We Prepare, Together We Rise, marks not only the continuation of our capacity development series, but also this is part of our active contribution to the National Disaster Resilience Month na ginugunita nga po or sineselebrate natin come July every year. So yung team po natin ngayon, gaya po nung nabanggit ko kanina umaga during the overview, so banggitin ko lang ulit, kumikilos, kayang umaksyon ng mamamayan na isabuhay ang kahandaan ng bawat isa para maging ligtas sa oras ng sakuna. So, ito pong theme ay nagre-remind sa atin that preparedness must begin with us, especially at the grassroots. Tayo po ng mga barangay officials at MDRIMC, BDRIMC members na first responders po during disasters. Yan, kami po sa DILG Aurora believes that disaster resilience, it is not just the work of the government or the responders, so it is a shared responsibility of every citizen. So including po dyan yung ating po mga youth leaders, barangay officials, DRRM volunteers, and mga CSOs po natin. Ayan, so through this session po, we hope na marami kayo natutunan ng mga bagong kaalaman. So I believe naman po na marami po talaga kayo natutunan. So mapataas po sana lalo nito yung drive ng bawat isa na mag-take action po para po lalo po maging resilient ang ating mga komunidad. So let's apply
what we've learned, review our operation list of protocols, and strengthen early warning system po. I-update po natin yung ating mga go bags. And most importantly po, i-share po natin yung ating mga kaalaman na natutunan po dito sa webinar. Ayan, so sa ating po mga kabataan na participants, sana po ay kayo po yung maging hope ng ating future. Kaya nga po nung kanina pinakita nung Batanes po ni Ma'am P. Dream no, yung mga kabataan po, yung nagbabandilyo. No, napakaganda po practice po na sana po ay maduplicate po ng ating mga kabataan sa Aurora at sa Camarines Norte. Ayan, so hopefully po, itong webinar nito ay nakapag-inspire sa ating lahat to take action from code red to truly being ready. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. And let us remain listo sa lahat ng oras. Magandang araw po at mabuhay tayong lahat. Thank you po, Ma'am Cla, for that very inspiring and very noteworthy closing remarks. Ano po? And yan po, dyan na po natatapos ang ating activity or Zoom meeting for today. Maraming salamat po sa pagdalo ng ating mga participants, ng ating mga barangay, ng ating mga field officers, at syempre yung ating mga taga-DILG Camarines Norte and our resource persons. Maraming salamat po sa inyo. Marami tayong natutunan ngayon. Sana mas ma-apply natin siya sa totoong real life scenario, ano, na kung dumating man yung disaster, handa talaga tayo. Prepared talaga tayo. So again, thank you, and until next time po ng ating activity na prepared din po ulit kung magkakaroon, and we hope na makita ulit po kayo lahat dun sa ating mga susunod pang activity. So don't forget po yung ating post-evaluation and link na andito po sa ating chat box. Bali, tinyurl.com/prepareforesight. Andito po ating post-evaluation, certificate, presentations and recording para po sa ating mga participants. Yung mga nagtatanong po kanina ng kanilang mga certificate, ito na po. Pero sagutan niyo po muna dahil pag hindi niyo sinagutan, inanal and void namin yung certificate niyo. Ano po? Pero joke lang po yan. So, thank you po ulit. And once again, I'm your host, Adaporado M. Gonzalez. And sa susunod po ulit na pagsasama-sama natin. Thank you. Meron pa po pala last reminder. Like the official DILG Aurora Facebook page. Dito po, facebook.com/DILG Aurora. Meron po tayong QR code dito sa screen. And like the official DILG Camarines Norte Facebook page. facebook.com/DILGCN. Nandito rin po yung kanilang QR code. So thank you po. Maraming salamat po.